Isang ingay ang bumalot sa buong conference hall ng De Leon Global Holdings. Hindi ito ingay ng gulo kundi ingay ng pananabik. Lahat ng empleyado ay nagbubulungan, nagtatanungan, puno ng haka-haka tungkol sa bagong upong Chief Executive Officer. Isang misteryo ang pagkatao nito. Walang nakakaalam kung sino o kung saan ito galing. Ang tanging alam lang nila, bata raw ito, agresibo, at galing sa Amerika para pamunuan ang pagbangon ng kumpanya. Nakaupo si Arabella Reyes sa isang sulok, tahimik na pinagmamasdan ang mga kasamahan. Hindi siya kasali sa bulungan. Para sa kanya, pare-pareho lang ang mga boss. Darating, magbibigay ng utos, alis. Trabaho lang, walang personalan. Ladies and gentlemen, our new CEO has arrived, anunsyo ng head ng Human Resources sa entablado. Biglang tumahimik ang lahat. Bawat mata ay nakatuon sa malaking pinto sa likuran ng hall. Dahan-dahan itong bumukas. Unang pumasok ang isang pares ng mamahaling leather shoes na kumikinang sa ilaw. Sumunod ang isang katawan na balot sa isang perpektong pagkakatahi na navy blue suit. May kumpiyansa sa bawat hakbang nito habang naglalakad ito papunta sa entablado. Napakunot ang noo ni Ara. May kung anong pamilyar sa tindig ng lalaki. Isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Nang tumayo ito sa gitna ng entablado at humarap sa lahat, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Ara. Ang hangin sa kanyang baga ay biglang naubos. Ang pintig ng kanyang puso ay nawala. Ang mukhang iyon. Ang mga matang iyon. Medyo mas mature na ngayon, mas may linya ng pagod at karanasan, pero hindi siya maaaring magkamali. Iyon pa rin ang mukhang laman ng kanyang mga panaginip at bangungot sa loob ng 8 taon. Let's all give warm welcome to our new CEO. Marco De Leon. Marco De Leon. Ang pangalan ay parang isang dagundong ng kulog sa pandinig ni Ara. Isang pangalan na minsan ay naging dasal sa kanyang mga labi, at ngayon ay naging isang sumpa na bumabalot sa kanyang puso. Biglang naglaho ang conference hall. Ang tunog ng palakpakan ay naging isang mahinang ugong na lang. Ang tanging nakikita niya ay si Marco, at ang tanging nararamdaman niya ay ang sakit na muling bumabalik. Dinala siya ng kanyang isip pabalik sa isang hapon sa Antipolo. Nakaupo sila sa ilalim ng isang puno ng mangga sa likod ng kanilang high school. Ang amoy ng damo, ang init ng araw sa kanyang balat. Siya ang masigla, ang madaldal. Si Marco naman, ang tahimik, ang laging nakayuko, na tila nahihiyang ipakita ang sarili sa mundo. Para sa'yo, sabi ni Marco noon, ang boses ay halos pabulong. Nanginginig ang kamay niyang inabot sa kanya ang isang maliit na puting bulaklak na pinitas lang niya sa tabi-tabi. Napangiti si Ara. Siya ang unang kumausap dito. Siya ang unang naging kaibigan nito. Siya ang unang nagturo dito kung paano ngumiti. Salamat, Marco, sabi niya at nakita niya ang pamumula ng mga pisngi nito. Iyon ang pinakamatamis na alaala niya. Ang simula ng lahat. Ang simula ng kanilang pag-ibigan. Ang simula ng kanyang katangahan. Isang malakas na palakpakan ang muling gumising sa kanya pabalik sa kasalukuyan. Nakatayo pa rin si Marco sa entablado, hawak ang mikropono, ngumingiti sa mga empleyado. Ngunit ang ngiti niya ngayon ay iba. Formal. Malamig. Corporate. Hindi iyon ang ngiti ng Marco na kilala niya. Hindi iyon ang Marco na minahal niya. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang manatili dito. Tumayo si Ara, dahan-dahan, sinisikap na huwag gumawa ng anumang ingay. Kailangan niyang umalis. Kailangan niya ng hangin. Naglakad siya palabas ng hall, ang kanyang mga hakbang ay mabigat, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa sahig. Nakarating siya sa elevator bank, pinindot ang down button ng paulit-ulit, na para bang mapapabilis nito ang pagdating ng elevator. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto, mabilis siyang pumasok sa loob. Hahayaan na sana niyang sumara ang pinto nang isang kamay ang humarang dito. Bumukas muli ang pinto at pumasok si Marco De Leon. Silang dalawa lang. Tumigil sa paghina si Ara. Ang maliit na espasyo ng elevator ay biglang naging napakasikip. Amoy na amoy niya ang mamahaling pabango nito. Nakikita niya sa gilid ng kanyang mata ang perpektong ayos ng buhok nito. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng elevator habang bumababa ito. Ara ni. Narinig niya ang pagtawag nito sa kanyang pangalan. Isang pabulong na tunog, puno ng ano? Pagsisisi. Lungkot? Hindi niya alam.
At ayaw niyang alamin. Mabilis siyang tumalikod, humarap sa makintab na pader ng elevator, ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Ipinakita niya sa kanya ang isang likod na puno ng galit at pagwawalang bahala. Hindi siya lilingon. Hindi niya hahayaang makita nito ang epekto niya sa kanya. Naramdaman niya ang pag-atras ni Marco. Narinig niya ang isang mahinang buntong hininga. Ding! Bumukas ang pinto ng elevator sa kanyang floor. Walang lingon-lingon, nagmamadali siyang lumabas, tinungo ang pinakamalapit na comfort room. Pagpasok niya, isinandal niya ang kanyang likod sa malamig na pinto at napapikit. Doon niya lang pinakawalan ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nagsisimulang manlabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. 8 taon. 8 taon siyang iniwan sa ere. Walang paliwanag. Walang paalam. Isang araw, mahal na mahal nila ang isa't isa. Kinabukasan, naglaho na lang ito na parang bula. At ngayon, heto ito, babalik na parang walang nangyari. Bilang niya. Anong klaseng biro ito ng tadhana? Lumapit siya sa salamin at tiningnan ang sarili. Nakita niya ang isang babaeng propesyonal, matatag, nakamit ang lahat ng ito ng mag-isa. Hindi na siya ang dalagitang umiiyak sa ilalim ng puno ng mangga. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao. Pinunasan niya ang isang butil ng luha na nagtangkang pumatak. Hindi ako iyak, bulong niya sa kanyang refleksyon. Ang kanyang boses ay matigas at puno ng determinasyon. Ipapakita ko sa kanya kung sino ang sinayang niya. Bumalik siya sa kanyang desk, ang kanyang puso ay puno ng bagong lakas, ang lakas ng galit. Upo siya sa bawat meeting. Gagawin niya ang kanyang trabaho ng mas mahusay kaysa dati. Magiging perpektong empleyado siya. Isang estranghero. Ganoon dapat. Binuksan niya ang kanyang computer. At sa pagbukas nito, isang notification ang lumitaw sa kanyang screen. Isang email. Galing sa opisina ng CA. Subject, meeting with the C. Arabella Reyes. Napahinto sa pagtibok ang kanyang puso. Ang lahat ng tapang na inipon niya ay biglang naglaho. Ang email ay maikli lang. Emma Reyes, please come to the CEO's office tomorrow morning at Sham Venue for private meeting. Pribadong pagpupulong. Napalunok si Ara. Bukas na bukas din magsisimula na ang gyera. At mukhang siya ang unang isasalang sa laban. Gabi na pero gising pa rin ang mga ilaw sa opisina ni Marco De Leon. Nakatayo siya sa harap ng malaking salaming bintana na tanaw ang kumikinang na syudad ng Makati. Hawak niya ang isang baso ng alak, ngunit hindi niya ito iniinom. Malamig ang salamin sa kanyang kamay, ngunit mas malamig ang pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. 8 taon. Ngunit parang kahapon lang nang huli niya itong makita. Ang mukha ni Ara kanina sa elevator ang galit sa mga mata nito, ang pag-iwas. Bawat tingin nito ay parang isang punyal na tumatark sa kanyang konsensya. Karapat-dapat siya sa galit na yon. Alam niya. Napapikit siya, at ang imahe ng nagkikislapang mga gusali ay napalitan ng isang madilim at maputing pasilyo ng ospital. Ang amoy ng antiseptic. Ang mahinang tunog ng mga makina. At ang pinakamasakit sa lahat, ang walang tigil na paghikbi ng kanyang ina habang nakatingin sa kanyang amang nakahiga sa kama, balot ng mga tubo. Marco, anak, wala na tayo, bulong ng kanyang ina, ang boses ay basag na. Naibenta ko na lahat, wala na tayong pera para sa operasyon. Iyon ang araw na namatay ang batang si Marco De Leon. Ang araw na kinailangan niyang talikuran ang lahat, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang kinabukasan, at si Ara. Umalis siyang walang paalam dahil paano niya sasabihin sa babaeng mahal niya na siya, ang lalaking dapat magpoprotekta dito, ay wala nang maipagmamalaki. Paano niya hahayaang makita siya nito sa kanyang pinakamababang estado? Ang pag-alis ay isang sakripisyo. Ngunit para kay Ara, ito ay isang pagtataksil. At iyon ang pinakamalaking kasalanan niya. May kumatok sa pinto. Pumasok si Bella Cruz, ang kanyang vice president at kaibigan mula pa pagkabata. Maganda si Bella, matalino at laging diretsa kung magsalita. Hindi ka pa umuwi, sabi nito, hindi isang tanong kundi isang pahayag. Inischedule mo na ang meeting niyo bukas. Hindi lumingon si Marco. Kailangan. Lumapit si Bella at tumayo sa tabi niya, nakatingin din sa syudad. Sigurado ka ba dito, Marco? Baka mas makasama ito sa kanya at sa kumpanya. May sinserong pag-aalala sa boses nito. Nakita ko siya kanina.
Nakita ko kung paano siya naapektuhan. Hindi pa siya handa. At kailan siya magiging handa, Bella? Mahinang sagot ni Marco. Kung hahayaan ko lang siya. Hindi. 8 taon ko na siyang hinayaan. Tama na. Huminga ng malalim si Bella. Gusto mo siyang mapasama sa bagong Project Phoenix, hindi ba? Siya ang pinakamagaling sa department niya. Her records prove it. Alam nating hindi lang iyon ang dahilan, giit ni Bella. Marco, ginagamit mo ang posisyon mo para mapalapit sa kanya. Delikado yan. Para sa'yo at para na rin sa kapakanan niya. Humarap si Marco kay Bella, ang mga mata niya ay puno ng determinasyon na hindi pa nito nakikita dati. Ito lang ang paraan, Bella. Kailangan niyang makita kung sino ako ngayon. At kailangan kong malaman kung may natitira pa bang puwang para sa akin sa puso niya. Kahit kaunti lang. Kinabukasan, eksaktong 9:00 ng umaga, pumasok si Ara sa kanyang opisina. Kung gaano kabilis ang tibok ng puso ni Marco, ganoon naman kalamig at kapropesyonal ang itsura ni Ara. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na blazer, ang buhok niya ay nakatali ng maayos. Umupo siya sa silyang nasa harap ng kanyang mesa nang hindi man lang tumitingin sa kanyang mga mata. Good morning, sir, bati niya. Ang salitang sir ay parang isang pader na itinayo niya sa pagitan nilang dalawa. Napalunok si Marco. Good morning, Ara. Salamat sa pagdating. Gusto niyang sabihin, I'm sorry. Gusto niyang sabihin, pinagsisisihan ko ang lahat. Gusto niyang sabihin, miss na kita. Ngunit ang lumabas sa bibig niya ay, pinatawag kita dahil may bago tayong proyekto. Project Phoenix. Ito ang magiging pinakamalaking initiative ng kumpanya para sa taong ito. At base sa iyong performance records, gusto kong ikaw ang maging isa sa mga core members ng team. Inilatag niya ang isang folder sa mesa. Kinuha ito ni Ara, binuklat at nagsimulang basahin. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, parang isang sundalong tumatanggap ng utos. Nakita ni Marco ang paraan ng pagkagat nito sa kanyang ibabang labi habang nagbabasa, isang ugali na hindi pa rin nawawala mula noong high school. Isang maliit na piraso ng dating Ara sa loob ng babaeng estranghero sa harap niya. Naiintindihan ko, sir. Ano po ang magiging papel ko? Tanong niya, ang mga mata ay nasa papel pa rin. You will handle all the primary market research and data analysis, sabi ni Marco. Malaki ang tiwala ko sa kakayahan mo. Isinara ni Ara ang folder at inilapag ito sa mesa. Noted, sir. May iba pa po ba? Ang lamig ng boses niya ay parang yelo. Alam ni Marco na wala siyang mapapala kung ipipilit niya. Hindi ito ang tamang panahon. Wala na. You can go. Tumayo si Ara para umalis. Ngunit sa kanyang pagtayo, nasagi ng kanyang siko ang isang ballpen sa gilid ng mesa. Gumulong ito at nahulog sa sahig. Sorry, mabilis niyang sabi. Automatikong yumuko silang dalawa para kunin ito. Nangyari ang lahat sa isang iglap. Ang kanilang mga kamay ay nagtagpo sa sahig, parehong humawak sa maliit na piraso ng plastik. Isang kuryente ang dumaloy mula sa dulo ng mga daliri ni Marco, umakyat sa kanyang braso, at dumiretso sa kanyang puso. Ang init ng balat niya. Ang pamilyar na pakiramdam. Napatingin siya dito. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok ito, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita niya ito. Isang kisap mata lang. Pagkabigla. Kalituhan. At isang bagay pa na hindi niya mabasa. Mabilis na binawi ni Ara ang kanyang kamay na parabang napaso. Mabilis din siyang tumayo, ang mukha ay namumula. I'm sorry, sir. Tumayo rin si Marco, hawak ang ballpen. It's okay. Inabot niya ang ballpen. Iniwasan ni Ara na magdikit muli ang kanilang mga kamay. Kinuha niya ito ng mabilis. Kung wala na po kayong iutos, aalis na po ako. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad papunta sa pinto. Kailangan niyang sabihin. Ngayon na. Ara, tawag niya. Huminto ito sa paglakad, ngunit hindi lumingon. May isa pa pala. Huminga ng malalim si Marco, pinipilit na maging formal ang kanyang boses para sa huling pasabog. Ang proyektong ito ay direktang pamamahalaan ng aking Vice President, sabi niya. Kaya para sa lahat ng updates at reports ng Project Phoenix, ang magiging direct supervisor mo ay si Emma Bellacruz. Naramdaman niya ang paninigas ng likod ni Ara. Isang segundo.
2 segundo. Bago ito dahan-dahang tumango, walang sinabi, at tuluyan nang lumabas ng kanyang opisina, isinasara ang pinto sa likuran nito. Naiwan si Marco, nakatayo, hawak pa rin ang multo ng init ng kamay nito. Nagsimula na ang laro. At alam niyang sa ginawa niya, kalaban na ulit ang tingin nito sa kanya. Ang sumunod na linggo ay isang uri ng impyerno para kay Ara. Ang bawat araw ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Ang C Project Phoenix ay opisyal nang nagsimula, at gaya ng ipinangako ni Marco, si Bella Cruz nga ang kanyang naging direct supervisor. Ang bawat email na kailangan niyang ipadala, bawat report na kailangan niyang isumite, lahat ay dumadaan sa matalas na mga mata ni Bella. Ang pinakamasakit ay hindi ang trabaho. Magaling si Ara sa ginagawa niya. Ang pinakamasakit ay ang araw-araw na panoorin ang dalawa. Ang makita ang perpektong tambalan nila. Si Marco ang visionary, ang malawak mag-isip. Si Bella naman ang executor, ang nagbibigay buhay sa mga ideya ni Marco. Para silang dalawang piyesa ng puzzle na saktong-sakto ang pagkakabay. Isang hapon, habang kumukuha siya ng kape sa pantry, natanaw niya sila sa isang maliit na table sa dulo. Nag-uusat sila, nakangiti, at ang tawa ni Marco ay malaya. Isang tawa na hindi pa niya muling naririnig mula nang magkita sila. At habang nakatingin si Ara mula sa malayo, nakita niya ang isang maliit na kilos na parang libu-libong karayom na tumusok sa kanyang puso. May kung anong dumi sa balikat ng suit ni Marco. Natural na iniangat ni Bella ang kanyang kamay at marahan itong pinagpagan. Isang kilos na puno ng pagkasanay, ng pagiging komportable sa isa't isa. Isang kilos na para sa mga taong matagal nang magkakilala at may malalim na ugnayan. May kung anong kumirot sa dibdib ni Ara. Biglang uminit ang kanyang mga pisngi at parang may bumara sa kanyang lalamunan. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang tasa ng kape. Siya dapat iyon. Dati, siya ang gumagawa niyon. Siya ang bagay sa kanya. Perpekto, bulong ni Ara sa sarili, ang boses niya ay puno ng pait. Tumalikod siya at bumalik sa kanyang desk, ang kape ay biglang naging mapait na sa kanyang panlasa. Kinabukasan, sa team meeting, lalong tumindi ang kanyang pakiramdam na isa siyang outsider. Ara, I need the initial market data by tomorrow, end of day. Make it comprehensive, utos ni Bella. Ang boses nito ay matatag, walang emosyon, pero mabisa. Yes, ma'am, sagot ni Ara, pinipilit na maging profesional. Tumingin si Bella kay Marco. Marco, kung makukuha natin ang data ni Ara bukas, I can create the preliminary strategy proposal early Friday. We can present it to the board next week. Tumango si Marco, ang mga mata niya ay puno ng paghanga at tiwala para kay Bella. Good. I trust your judgment, Bella. Ikaw na ang bahala. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Marco. Para siyang isang kasangkapan lang, isang empleyadong walang pangalan, na nagbibigay ng data para sa dalawang bida ng kwento. Ang sama ng loob sa kanyang dibdib ay unti-unting nagiging isang maitim na lason. Hapon na. Mag-isa na lang si Ara sa kanilang department. Ang iba ay umuwi na. Tahimik ang paligid. Katatapos lang niyang i-compile ang lahat ng datos na kailangan para sa isang napaka-importanteng email na ipapadala sa mga potential international partners. Ito ang unang hakbang para sa Project Phoenix. Critical ang email na ito. Isinulat niya ang email ng maingat. In-attach niya ang mga files. Inilagay niya ang email addresses ng mga tatanggap. Ang kailangan na lang niyang gawin ay pindutin ang send button. Pero huminto siya. Napatingin siya sa direksyon ng opisina ni Marco. Kahit sarado ang pinto, alam niyang nandoon pa ito. Marahil ay kasama si Bella, nagpaplano para sa kanilang perpektong kinabukasan. Isang madilim na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang maliit na ganti. Isang maliit na patak ng lason sa kanilang perpektong mundo. Ano kaya kung magkaroon ng maliit na aberya? Isang maliit na delay. Muli siyang tumingin sa screen. Sa send button. Pagkatapos ay sa save to drafts. Ang profesional sa loob niya ay sumisigaw. Huwag mong gawin, Ara. Huwag mong sirain ang trabaho mo. Pero ang babaeng nasaktan sa loob niya ay bumubulong. Gawin mo. Para maramdaman nila. Kahit konti lang. Nanginginig ang kanyang kamay habang iginagalaw niya ang mouse. Sa isang mabilis na kilos, pinindot niya ang Save to Drafts. Pagkatapos ay isinara niya ang kanyang email.
Kinabukasan, bago mag-launch, lumapit si Bella sa kanyang desk. Ang mukha nito ay kalmado pero may kakaibang talim sa mga mata nito. Ara, follow up ko lang yung email para sa international partners. Hindi pa raw nila natatanggap. Nagkunwari si Ara na nagulat. Mabilis niyang binuksan ang kanyang email. Talaga po, ma'am? Sinend ko po iyon kahapon bago ako umuwi. Baka po may system error. Ichi-check ko po sa sent items ko. Nagpanggap siyang nag-aalala habang nagkiklik. Pagkatapos ay napakunot ang kanyang noo. Ay, ma'am. Wala po sa sent items. Nasa drafts po. Baka nga po nag-glitch ang system. Sorry po. Isisend ko na po ngayon din. Tinitigan siya ni Bella. Hindi ito galit. Hindi rin ito naniniwala. Isang tingin lang na mahirap basahin na para bang sinasabi nitong, alam ko ang ginagawa mo. Okay. Send it now, sabi lang ni Bella bago tumalikod at umalis. Nakahinga ng maluwag si Ara. Akala niya ay tapos na. Ngunit makalipas ang ilang minuto, isang chat message ang lumitaw sa kanyang screen. Galing kay Marco. Please come to my office. Napatigil ang mundo ni Ara. Ito na. Huli na siya. Ang takot at kaba ay biglang bumalot sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad papunta sa lungga ng leon. Pagpasok niya, nakaupo si Marco sa kanyang silya, magkasalikop ang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Seryoso ang mukha nito. Inaasahan na ni Ara ang pinakamatinding sermon. Ang pagsisisante. Maupo ka, sabi ni Marco. Umupo si Ara, ang mga kamay ay nasa kanyang kandungan, nanginginig. Tinitigan siya ni Marco ng ilang segundo. Ang katahimikan ay nakakabingi. Tungkol sa email, panimula ni Marco, ang boses niya ay mahinahon at pantay. Ito na. Sir, I'm really sorry po. Nagkaroon po yata talaga ng system B. Ara, putol ni Marco sa kanya, ang boses ay malambot pa rin. Tumingin ito sa kanyang mga mata. At ang sinabi nito ang tuluyang gumimbal sa kanya. Alam kong hindi mo sinasadya, sabi ni Marco, walang bakas ng galit. Naayos ko na. Nakausap ko na ang partners at naipaliwanag ko na ang technical difficulties. Mag-ingat ka na lang sa susunod. Hindi makapagsalita si Ara. Mas gugustuhin pa niyang sinigawan siya. Mas gugustuhin pa niyang pinagalitan siya. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang pag-unawa nito. Ang kalmadong pagtanggap. Ang kabaitan nito ay mas masakit kaysa sa anumang galit. Dahil sa isang iglap, naramdaman niya kung gaano kaliit ang kanyang ginawa. At ang pinakamasama sa lahat, hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang reaksyon nito. Nang maisara ang pinto ng kanyang opisina, napasandal si Marco sa kanyang silya at napapikit ng mariin. Narinig niya ang bawat salitang hindi sinabi ni Ara. Ang pag-aakusa sa katahimikan nito, ang galit sa bawat formal na sir na binitawan nito. Alam niyang sa ginawa niyang pagtatanggol dito, lalo lang niya itong ginulo. Ngunit anong magagawa niya? Ang saktan ito. Ang parusahan ito para sa isang kasalanan na siya naman mismo ang may ugat. Hindi niya kaya. Ang galit ni Ara ay parusa na sapat na para sa kanya. Isang parusa na malugod niyang tatanggapin araw-araw. Dahil alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na karapat-dapat siya rito. Muli niyang binuksan ang kanyang mga mata at tumingin sa computer screen. Nandoon pa rin ang report na ginawa ni Ara. Ang datos ay malinis, ang presentasyon ay profesional. Bago ang kanyang maliit na sabotahe, ang trabaho nito ay perpekto. Kahit sa gitna ng galit nito, nang inibabaw pa rin ang talino at dedikasyon nito. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang mouse at nag-scroll pababa sa dokumento. Ang galing mo pa rin, Ara, bulong niya sa hangin, sa katahimikan ng kanyang opisina. Sana mapatawad mo ako balang araw. Inabot niya ang gabi sa pagtatrabaho, pilit na ibinabaon ang sarili sa mga numero at mga plano para makalimot. Ngunit bawat spreadsheet na tingnan niya, bawat graph na suriin niya, ang mukha ni Ara ang nakikita niya. Ang mukha nito noong high school, puno ng tawa. Ang mukha nito kanina, puno ng sakit. Biglang tumulog ang kanyang cellphone. Isang tawag na hindi niya inaasahan. Ang kanyang ina. Marco, anak, narinig niyang sabi sa kabilang linya, ang boses ay nanginginig. Ma? Anong nangyari? Ayos lang ba kayo? Mabilis niyang tanong, ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas.
Ang papa mo biglang sumama ang pakiramdam. Dinadala na namin siya ngayon sa ospital. Natatakot ako, anak. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Marco. Ang lumang takot na matagal na niyang kasama ay muling bumalik. Okay, mapapunta na ako. Huwag kang bibitaw sa telepono. Papunta na ako dyan. Sa isang iglap, kinuha niya ang kanyang susi at ang kanyang coat. Wala na siyang ibang naisip kundi ang makarating sa ospital. Nagmamadali siyang lumabas ng opisina, ang isip niya ay lumilipad, ang puso niya ay puno ng dasal. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang isang bagay na naiwan sa ibabaw ng kanyang mesa. Isang luma at medyo gasgas ng leather wallet. Makalipas ang halos isang oras, bumalik si Ara sa opisina. Naiwan niya ang kanyang cellphone charger. Sa sobrang pagmamadali niyang umuwi para takasan ang lahat, para takasan si Marco, naiwan niya ang isang bagay na kailangan niya. Napabuntong hininga siya habang naglalakad sa tahimik na pasilyo. Halos wala ng tao. Ngunit pagdating niya sa kanilang palapag, napansin niya ang isang liwanag na nagmumula sa dulo ng hall. Ang opisina ng CA. Nandyan pa siya. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Sumilip siya sa siwang ng pinto. Walang tao sa loob. Bukas lang ang table lamp nito, nagbibigay ng isang malungkot na liwanag sa buong kwarto. Papasok na sana siya sa sarili niyang cubicle nang makonsensya siya. Sayang ang kuryente. Bukas, baka mapagalitan pa ang huling umalis. Pumasok siya sa loob ng opisina ni Marco, ang tanging intensyon ay patayin ang ilaw. Habang papalapit siya sa mesa, doon niya nakita ang wallet. Napatigil siya. Isang itim na leather wallet. Hindi ito mukhang bago. Sa katunayan, mukha itong luma at gamit na, nataliwas sa lahat ng mamahaling bagay na suot nito. Lumapit siya, kinuha ang charger sa kanyang cubicle, at pabalik na sana nang muli siyang mapatingin sa wallet. Isang bahagi niya ang nagsasabing huwag niyang pakialaman. Umalis na siya. Ngunit may isa pang bahagi, isang mausisang bahagi na puno ng galit at pagtataka, na gustong malaman kung ano ang nasa loob. Baka may business card siya. Tatawagan ko para sabihin na iwan niya ang wallet niya. Iyon ang idinahilan niya sa sarili. Isang manipis na dahilan para pagtakpan ang kanyang tunay na intensyon. Nanginginig ang mga kamay niyang kinuha ang wallet. Mabigat ito. Binuksan niya. Sa loob, nakita niya ang ilang credit cards, isang driver's license na may litrato ng seryosong si Marco De Leon at kaunting cash. Wala namang espesyal. Akmang isasara na niya ito nang may mapansin siyang kakaiba. Isang maliit na tupi sa balat sa likod ng lagayan ng mga card. Hindi ito isang simpleng tupi. Parang isang sikretong bulsa. Ang kuryosidad ay parang isang makating kamay na hindi niya mapigilan. Nag-aalinlangan pa rin, dahan-dahan niyang ipinasok ang dulo ng kanyang daliri sa siwang. Mayroon ng laman. Isang bagay na manipis at matigas. Maingat niya itong hinila palabas. Hindi ito pera. Hindi ito card. Isa itong litrato. Nang makita niya kung ano ang nasa litrato, tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Ang hangin sa kanyang paligid ay biglang nawala. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang litrato ay luma na. Ang mga kulay nito ay medyo kupas na, at ang mga gilid nito ay halatang gasgas at tupi-tupi na, tanda ng paulit-ulit na pagtingin at paghawak sa loob ng maraming taon. Nasa litrato ang dalawang teenager na nakaupo sa ilalim ng isang puno ng mangga. Ang babae ay nakangiti ng malapad, ang mga mata ay kumikinang sa saya, habang nakasandal ang ulo nito sa balikat ng lalaking katabi. Ang lalaki naman, mahiyain at bahagyang nakayuko, ngunit may isang maliit at hindi maikakailang ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin sa babae. Siya yon. At si Marco. Ito ang litratong kinunan ng kaibigan nila noong high school, isang linggo bago siya biglang naglaho. Naaalala pa niya ang araw na yon. Ang init ng araw, ang amoy ng mga bulaklak, ang pakiramdam ng kaligayahan na akala niya ay walang hanggan. 8 taon. Sa loob ng 8 taon, itinago niya ito. Sa loob ng 8 taon, ang lalaking sumira sa kanyang puso, ang lalaking nagtaksil sa kanya para sa mas magandang buhay sa Amerika. Ang lalaking kasama ngayon ng isang perpektong si Bella Cruz ay itinatago ang litrato nilang dalawa sa isang sikretong bulsa ng kanyang pitaka. Hindi tugma. Ang lahat ay hindi tugma.
Ang imahe ng malamig at makapangyarihang na si Marco de Leon ay biglang naghalo sa imahe ng lalaking nag-ingat sa isang kupas na litrato ng kanilang nakaraan. Ang dalawang imahe ay nagbabanggaan sa kanyang isipan, lumilikha ng isang malaking kalituhan. Ang galit na maingat niyang inalagaan at pinalaki sa loob ng 8 taon, ang matibay na pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso, ay biglang nagkaroon ng isang malaking bitak. Para saan ang litratong ito, Marco? Bakit? Ibinaba niya ang pitaka sa mesa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Ang katahimikan ng opisina ay biglang naging nakakabingi, puno ng mga tanong na walang sagot. Ang pundasyon ng galit na kanyang pinanghahawakan sa loob ng 8 taon ay nagsimulang gumuho. At sa ilalim ng mga guho nito, isang bagong damdamin ang nagsimulang sumibol. Pagdududa. Hindi na pareho ang lahat para kay Ara. Mula nang matuklasan niya ang litrato, ang bawat araw sa opisina ay naging isang malaking palaisipan. Ang galit na dati ay simple at dalisay, ngayon ay nababahiran na ng pagdududa. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimula ng gumuho, at sa bawat pagbagsak ng isang piraso, lalo siyang naguguluhan. Sinubukan niyang mag-focus sa trabaho, pero ang isip niya ay laging lumilipad. Sa gitna ng isang meeting, habang si Bella ay nagpepresenta ng mga bagong estratehiya, ang mga mata ni Ara ay napako hindi sa slide, kundi sa mga kamay ni Marco. Habang nagpapaliwanag ito at gumagawa ng mga kilos gamit ang kamay, may napansin si Ara. May mga bahagyang bakas ng kalyo sa palad nito. Magaspang tingnan. Hindi ito ang mga kamay ng isang taong lumaki sa yaman, ng isang na buong buhay ay nasa loob lang ng opisina. Ito ang mga kamay ng isang taong dumanas ng mabibigat na trabaho. Saan galing ang mga kalyong iyan, Marco? Tanong niya sa kanyang isip. Ang imahe ng Marco na kilala niya, isang binatang may malambot na kamay na laging nanginginig kapag hinahawakan siya, ay hindi tumutugma sa lalaking nasa harap niya ngayon. Isang hapon, habang papunta siya sa pantry para kumuha ng tubig, narinig niya ang isang boses mula sa isang bakanteng meeting room na bahagyang nakaawang ang pinto. Boses ni Marco, pero iba ang tono. Hindi ito kalmado. Puno ito ng tensyon at desperation. Ilang beses ko bang sasabihin? Magbabayad ako, narinig niyang sabi nito, halatang may kausap sa telepono. Hindi ko tinatakbuhan ang utang ko. Bigyan niyo lang ako ng panahon. Kakaumpisa ko pa lang dito. Napatigil si Ara sa paglalakad, nagtago sa gilid ng pader. Utang? Anong utang? Narinig niya ang mahabang katahimikan, bago muling nagsalita si Marco, mas mahina na ngayon. Alam ko. Alam ko ang pinasok ko. Basta't huwag niyo lang siyang idadamay dito. Please. Sino ang siya? Si Bella. Ang pamilya niya. Nagmamadali siyang umalis bago pa siya mahuli. Ang narinig niya ay isa na namang piraso ng palaisipan na hindi niya alam kung saan ilalagay. Ang makapangyarihang na si Marco de Leon ay may malaking utang na binabayaran. Kinagabihan, habang nag-aayos na siya ng gamit para umuwi, hinarang siya ni Bella sa hallway malapit sa elevator. Sila lang dalawa. Ang mukha ni Bella ay seryoso, walang bakas ng ngiti na lagi nitong ipinapakita kapag kasama si Marco. Ang mga mata nito, bagamat kalmado, ay may kakaibang talim. May kailangan lang akong sabihin sa'yo, panimula ni Bella, ang boses ay mababa at kontrolado. Napalunok si Ara. Inihanda niya ang sarili. Ito na siguro ang pagkakataon kung saan naaminin ni Bella ang relasyon nila. O marahil pagbabantaan siya nito. Layuan mo si Marco. Diretso ang mga salita, walang paligoy-ligoy. Para itong isang matulis na yelo na tumusok sa pandinig ni Ara. So, tama nga ang hinala niya. Isang pagbabanta. Wala akong ginagawang masama, mabilis na depensa ni Ara, sinusubukang maging matatag. Trabaho lang ang ginagawa ko. Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa labi ni Bella, ngunit mabilis din itong nawala. Alam nating pareho na hindi lang ito tungkol sa trabaho. Hindi para sa'yo at lalong-lalo na hindi para sa kanya. Humakbang palapit si Bella, at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng hallway, may nakita si Ara sa mga mata nito, hindi galit, kundi isang bagay na malapit sa takot. Pakiusap. Hindi niya matiyak. Hindi mo alam ang pinasok mo, Ara. At hindi mo alam ang pinasok niya para makabalik dito, halos pabulong na sabi ni Bella. Kaya para na rin sa ikabubuti mo layuan mo siya.
Pagkatapos noon, tinalikuran na siya ni Bella at naglakad palayo, iniwan si Ara na nakatayo, nanginginig sa halo-halong galit at pagkalito. Para sa ikabubuti ko. Naisip niya. Isang malinaw na pagbabanta. Isang paraan para sabihin, akin siya. Huwag kang hahadlang. Puno ng sama ng loob, pinindot ni Ara ang down button ng elevator. Ang gusto na lang niya ay umuwi at kalimutan ang araw na ito. Ang litrato, ang mga kalyo, ang utang, at ngayon, ang pagbabanta ni Bella, lahat ay umiikot sa kanyang isipan. Habang naglalakad siya palabas sa malawak na lobby ng gusali, isang eksena ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang lalaking mas matanda, nakasuot ng mamahaling barong, ngunit may itsurang marahas at hindi mo gugustuhing maging kaaway. Nakatayo ito sa harap ng reception desk, at ang boses nito ay malakas at nangingibabaw sa tahimik na lobby. Nasaan ang opisina ni Marco De Leon? Tanong nito sa receptionist, ang boses ay puno ng pagkayamot. I'm sorry, sir, pero tapos na po ang office hours. May appointment po ba kayo? Magalang na sagot ng receptionist, halatang kinakabahan. Tumawa ang lalaki, isang tawang mapang-insulto. Appointment? Hindi ko kailangan ng appointment sa batang yon. Ako ang nagpaupo sa kanya dyan. Napatigil si Ara sa paglalakad. Ang bawat empleyadong papalabas ay napapahinto rin, nagbubulungan, nanonood sa eskandalong nagaganap. Ang lalaking ito siya kaya ang kausap ni Marco sa telepono kanina. Sir, hindi po namin kayo pwedeng paakyatin kung wala po kayong Wala akong pakialam, sigaw ng lalaki, ang ugat sa kanyang leg ay lumitaw. Ang kanyang mga mata ay naglilibot sa lobby na para bang hinahanap ang biktima. Tumingin ito sa receptionist na may pagbabanta. Sabihin mo sa kanya, nandito si Emer Cruz. Cruz. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ang apelyido ni Bella. Ang lalaki ay nagpatuloy sa pagsigaw, sapat na para marinig ng lahat ng naroroon. Nasaan ang si ninyo? Sabihin nyo, hinahanap siya ng taong nagligtas sa pamilya niya sa pagkabaon sa utang. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Ara na parang isang malakas na sampal. Nag-etyo ito sa kanyang isipan. Nagligtas sa pamilya niya sa pagkabaon sa utang. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkadugtong-dugtong sa kanyang isipan sa isang iglap, ngunit ang nabuong larawan ay isang bagay na mas malala pa kaysa sa inaasahan niya. Ang pag-alis ni Marco. Ang pagbabalik niya bilang CA. Ang utang. Ang pagtulong ni Emer Cruz. At ang relasyon niya kay Bella, ang anak ng tagapagligtas niya. Nakatayo si Ara sa gitna ng lobby, hindi makagalaw habang pinapanood ang lalaking nagngangalang Emer Cruz na nagwawala. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay hindi lang gumuho. Ito ay tuluyang nadurog. Nasa loob ng kanyang opisina si Marco nang marinig niya ang sigawan mula sa lobby. Isang pamilyar na takot ang gumapang sa kanyang sistema. Hindi niya kailangang tanungin kung sino yon. Alam na niya. Ang intercom sa kanyang mesa ay biglang tumunog at ang nanginginig na boses ng kanyang sekretarya ang narinig niya. Sir, andito po si Emer Cruz. Nagwawala po siya sa baba. Gusto po kayong makausap. Napapikit si Marco at napahilot sa kanyang sentido. Ang demonyo ay dumating na. Papasukin mo siya, mahinahon niyang utos, kahit na ang puso niya ay kumakarera na. Ihatid mo siya rito. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto. Pumasok si Emer Cruz, ang mukha ay puno ng pagmamayabang. Sa likod nito, nakatayo si Bella, ang mukha ay putlang-putla at puno ng pag-aalala. Bella, iwan mo kami, utos ni Marco. Pero Marco, iwan mo kami, ulit niya mas may diin. Walang magawang umalis si Bella, isinara ang pinto sa likuran nito. Umupo si Emer Cruz sa silyang nasa harap ng mesa ni Marco na parabang pag-ari niya ang buong gusali. Ipinatong nito ang kanyang mga kamay sa makintab na kahoy at dahan-dahang pinag-krus ang mga daliri. Isang kilos ng taong alam na hawak niya ang lahat ng baraha. Maganda na ang takbo ng kumpanya mo, Marco, panimula ni Emer Cruz, ang boses ay parang langis na may halong lason. Ang Project Phoenix mo malaki ang potensyal. Nakikita kong lalago ito. Hindi umimik si Marco. Hinayaan niya lang itong magsalita. At dahil dyan, pagpapatuloy nito, naisip ko, bilang taong tumulong sa pamilya mo noong mga panahong halos pulubi na kayo, siguro naman ay nararapat lang na magkaroon ako ng parte sa tagumpay na yan. Naramdaman ni Marco ang pag-init ng kanyang dugo, pero pinanatili niyang kalmado ang kanyang mukha.
Diretsuhin niyo na ako, Ymer Cruz. Anong kailangan niyo? Isang masamang ngiti ang gumuhit sa mukha ng matanda. Simple lang. Gusto ko ng shares. A significant portion. Gusto kong maging kasosyo mo. Hindi yan kasama sa usapan natin noon, mariing sagot ni Marco. Ang utang ay binabayaran ko buwan-buwan. Walang palya. Tumawa si Ymer Cruz. Utang? Iyon ba ang tingin mo roon? Ang tingin ko roon ay isang investment. Nag-invest ako sa iyo, sa pamilya mo. At ngayon na, oras na para kunin ko ang tubo ko. Ayokong maghintay ng maraming taon sa kakarampot na interes na binibigay mo. Inilabas nito ang isang folder mula sa kanyang briefcase at inilapag sa mesa. Pumirma ka rito. Isang kasulatan na naglilipat sa akin ng 30% ng shares ng kumpanya. Kapalit? Ang katahimikan ko. Napatitig si Marco sa folder. 30%. Iyon ay halos lahat ng pinaghirapan niya. At kung hindi ako pipirma, tanong ni Marco, ang boses ay nanlalamig. Sumandal si Ymer Cruz sa kanyang silya, ang ngiti ay lalong lumawak. Kung hindi ka pipirma sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo ng negosyo kung saan ka talaga galing. Kung paano nalugi ang mga De Leon. Kung paano nagtrabaho ang ama mo bilang janitor sa Amerika para lang may makain. At kung paano ka nag-apply bilang dishwasher sa restaurant na pag-aari ko. Ipapahiya ko ang pamilya mo, Marco. Sisirain ko ang pangalan nyo hanggang sa wala nang matira. Bawat salita ay parang isang suntok. Napakuyom si Marco sa ilalim ng kanyang mesa. Ang mga alaala ng kahihiyan, ng gutom, ng desperasyon, lahat ay bumalik. Naisip niya ang kanyang mga empleyado, ang mga pamilyang umaasa sa kumpanyang ito. Kung masisira ang reputasyon ng De Leon Global, lahat sila ay madadamay. Lahat ng sakripisyo niya ay mawawalang saysay. Wala siyang pagpipilian. Nasa isang sulok siya, walang matatakbuhan. Pumili ka, Marco, sabi ni Ymer Cruz, tinutulak ang folder palapit sa kanya. Ang kumpanyang ito, o ang dignidad ng pamilya mo? Ilang segundong katahimikan ang namayani. Tinitigan ni Marco ang mga dokumento. Ang kanyang pangarap, ang kanyang kalayaan, nakasulat sa isang pirasong papel na sisira sa lahat. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang ballpen. Ang kamay niya ay hindi nanginginig. Ito ay mabigat. Bawat galaw ay parang isang pag-amin ng kanyang pagkatalo. Pinirmahan niya ang dokumento. Nang matapos, kinuha ni Ymer Cruz ang folder, tumayo, at inayos ang kanyang barong. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Mahusay na negosyante, Marco. Marunong kang mamili ng laban. Tumalikod ito at naglakad palabas, iniwan si Marco na nakaupo, nakatitig sa kawalan. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng lahat. Ito na ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Muli. Biglang bumukas ang pinto. Ngunit hindi si Bella ang pumasok. Si Ara. Ang mukha nito ay isang blangkong maskara. Walang galit. Walang lungkot. Isang nakakatakot na kawalan ng emosyon. Naglakad ito papalapit sa kanyang mesa, ang bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Hindi siya nagsalita. Sa halip, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang wallet ni Marco at malakas na inilapag ito sa mesa. Bumukas ito at ang nakatagong litrato ay bahagyang lumabas. Ito na pala ang sagot, sabi ni Ara, ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Itinuro niya ang litrato. Ang litratong ito, pagpapatuloy niya, sa wakas ay tumingin sa kanyang mga mata, at ang lalaking nasa litratong iyan matagal nang patay. Ang mga salita ay tumama kay Marco ng mas malakas pa kaysa sa mga banta ni Ymer Cruz. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Nakita niya ang lahat ng pag-asa na muli niyang binuo ay nagiging abo sa kanyang harapan. Huminga ng malalim si Ara. Isang hininga na parang nagpapakawala ng lahat ng natitirang damdamin. Nagre-resign na ako. Pagkatapos ng mga salitang iyon, tumalikod na siya at naglakad palabas. Hindi siya lumingon. Hindi siya nag-alinlangan. Naiwan si Marco, nakaupo sa dilim ng kanyang opisina, napapaligiran ng mga guho ng kanyang buhay. Isinara ni Ara ang pinto, at sa pagsara nito, isinara na rin nito ang huling kabanata ng kanilang nakaraan. Iniiwan si Marco sa isang impyerno ng katahimikan at kasinungalingan. Lumipas ang 3 araw na parang isang mahabang panaginip para kay Ara. Hindi na siya galit. Wala nang natitirang puot.
Ang tanging nararamdaman niya ay isang malawak na kawalan. Ang galit pala ay isang kalasag. Ngayong wala na ito, ramdam na ramdam niya ang bawat sugat. Nasa loob lang siya ng kanyang apartment, nakatingin sa bintana, pinapanood ang mga taong naglalakad sa ibaba na may mga patutunguhan. Samantalang siya, pakiramdam niya ay nawala siya sa sarili niyang kwento. Ang pinakamasakit ay hindi ang pagtataksil na inakala niya, kundi ang katotohanang mas komplikado at mas malungkot pa pala. Isang hapon, habang nakaupo siya sa sofa at nakatulala, may kumatok sa kanyang pinto. Sino naman kaya yon? Wala siyang inaasahang bisita. Nag-aalinlangan siyang tumayo at sumilip sa peephole. Nanlaki ang kanyang mga mata. Si Bella Cruz. Anong ginagawa niya rito? Para lalo siyang ipahiya. Para siguraduhin hindi na siya babalik. Naghanda si Ara para sa isa na namang komprontasyon. Binuksan niya ang pinto, ang kanyang mukha ay isang blankong pader. Ngunit ang Bella na nasa harap niya ay iba. Wala ang matalas na tingin, wala ang postura ng isang makapangyarihang vice president. Ang nakatayo sa harap niya ay isang babaeng mukhang pagod, ang mga mata ay bahagyang namumugto, at may dalang isang lumang kahon ng sapatos. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Bella, ang boses ay mahina at halos mabasag. Walang imik na tumabi si Ara para papasukin ito. Umupo si Bella sa sofa, inilapag ang kahon sa maliit na mesa sa pagitan nila. Hindi ako naparito para makipag-away, panimula ni Bella, hindi makatingin ng diretsyo kay Ara. Naparito ako para itama ang lahat. Humina ito ng malalim. Ang tatay ko siya ang demonyo sa kwentong ito, Ara. Hindi si Marco. Nagsimulang magkwento si Bella. Ikinuwento niya ang lahat. Kung paano nalugi ang negosyo ng mga De Leon dahil sa sakit ng ama ni Marco. Kung paano lumapit ang mga magulang nito sa kanyang ama, na nooy isa pa lang na loan shark. Kung paano sila binigyan ng utang na may napakalaking interes na imposibleng bayaran. Nang hindi sila makabayad, ang tatay ko na mismo ang gumawa ng paraan para mapunta sa kanya ang lahat ng ari-arian nila. Iyon ang naging simula ng yaman namin. Nakaw na yaman. Tumulo ang isang luha mula sa mata ni Bella. 8 taon na ang nakalipas, nagkita kami ni Marco sa Amerika. Aksidente lang. Hindi mo gugustuhing makita ang itsura niya noon, Ara. Payat na payat, naghuhugas ng plato sa isang restaurant sa gabi, at nagtatrabaho sa construction sa umaga. Lahat ng kinikita niya, ipinapadala niya sa pamilya niya rito. Napahawak si Ara sa kanyang bibig, ang kanyang puso ay nagsimulang kumirot. Tinulungan ko siya, pagpapatuloy ni Bella. Hindi dahil sa may gusto ako sa kanya. Tinulungan ko siya dahil sa konsensya. Para itama ang mga mali ng tatay ko. Nag-aral siya ulit, nagsikap, at nang magkaroon ng pagkakataon, binili namin pabalik ang kumpanyang ito. Ngunit ang utang ng loob at ang totoong utang sa pera ay nanatili sa tatay ko. Ginamit niya iyon para kontrolin si Marco. Tumingin si Bella kay Ara, ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Kaya ako nagsinungaling sa'yo. Kaya kita sinabihang layuan mo siya. Dahil alam kong ikaw ang kahinaan niya. At alam kong gagamitin ka ng tatay ko laban sa kanya. Natakot ako para sa inyong dalawa. Pagkatapos ay itinulak ni Bella ang kahon ng sapatos palapit kay Ara. Ano to? Tanong ni Ara, ang boses ay nanginginig. Sa loob ng 8 taon, gabi-gabi siyang nagsusulat, sabi ni Bella. Sinulat niya lahat to para sa'yo. Pero hindi niya kayang ipadala. Masyado siyang nahihiya sa kalagayan niya. Ayaw niyang makita mo siyang bigo. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang inaangat niya ang takip ng kahon. Sa loob, nakasalansan ang daan-daang pahina ng papel. Mga sulat kamay. Ang iba ay nasa mamahaling papel, ang iba ay nasa likod ng resibo, ang iba ay nasa tissue paper pa nga. Kinuha niya ang nasa pinakaibabaw. Ang petsa ay 8 taon na ang nakalipas. Ara, mahal ko. Unang gabi ko rito. Malamig. Ang sabi nila winter daw. Pero mas malamig ang pakiramdam na wala ka. Patawarin mo ako. Hindi ko kayang sabihin sa iyo ang totoo. Hindi ko kayang makita mo akong ganito. Mahal na mahal kita. Kinuha niya ang isa pa mula sa kalagitnaan. Ara. Nakita ko ang isang pamilya kanina sa parke. Naalala kita. Kumusta ka na kaya? Sana masaya ka. Sana nakahanap ka na ng iba na mas karapat-dapat sa'yo.
Mas gugustuhin kong isipin mong galit ka sa akin, kaysa isipin mong kaawa-awa ako. Binasa niya ang bawat isa. Ang bawat salita ay isang patak ng lason at gamot sa kanyang puso. Ang 8 taon ng pagdurusa, ng pag-iisa, ng sakripisyo ni Marco ay nakalatag sa kanyang harapan. Umiiyak na siya ngayon, hindi na napipigilan ang bawat hikbi na kumakawala mula sa kanyang dibdib. Ang galit ay napalitan ng isang napakalalim na pagsisisi. Ang huling liham ay may petsa ng 1 linggo lang ang nakalipas, ang araw na muli silang nagkita. Nakita na ulit kita, Ara. Mas lalo kang gumanda. At mas lalo akong naging duwag. Paano ko sasabihin sa iyo ang lahat? Paano mo ako mapapatawad? Siguro, huli na ang lahat para sa atin. Nang matapos niyang basahin ang huling salita, nagsimulang pumatak ang ulan sa labas. Malakas. Tumingin siya sa bintana, ang mga mata ay malabo dahil sa luha. At sa gitna ng malakas na ulan, sa kalsada sa tapat ng kanyang apartment, may nakita siyang isang pamilyar na anino. Nakatayo si Marco. Walang payong. Basang-basa na. Nakatingala lang ito sa bintana ng kanyang apartment, ang mukha ay basag, ang mga balikat ay bagsak. Isang imahe ng isang taong talunan at sumusuko na. Hindi na nag-isip si Ara. Binitawan niya ang mga sulat at tumakbo palabas ng kanyang apartment. Tumakbo siya pababa ng hagdanan, hindi na hinintay ang elevator. Tinulak niya ang pinto ng gusali at sinalubong ang malakas na ulan. Huminto siya sa harap niya. Basang-basa na rin siya, pero hindi niya alintana. Tinitigan niya ang mukha ni Marco, ang lalaking minahal niya, ang lalaking kinamuhian niya, at ang lalaking na yon ay naiintindihan na niya. Ara ni. Sabi lang ni Marco, ang boses ay puno ng sakit at pag-asa. Umiling si Ara, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labing nanginginig, habang ang mga luha at ulan ay naghahalo sa kanyang mukha. Kala, bulong niya. Oras. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang basang pisngi nito. Dumating na ang tamang panahon. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, sa harap ng buong mundo, niyakap ni Marco si Ara. Isang yakap na mahigpit, na para bang ayaw na niyang pakawalan ito. Isang yakap na nagsasabi ng lahat ng patawad, lahat ng paungulila, at lahat ng pag-ibig na naghintay sa loob ng 8 taon. Niyakap siya pabalik ni Ara, ibinabaon ang kanyang mukha sa dibdib nito, sa wakas, nakauwi na. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Marco. Mula sa puso ng inyong manunulat, isang taos pusong pasasalamat. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata, sa bawat tawa, at sa bawat patak ng luha. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isa ring paglalakbay para sa akin. Para bang naging totoo sina Ara at Marco sa aking isipan, at kasama ninyo akong nanalangin na sana, sa huli, ay mahanap nila ang kapayapaan at pag-ibig na nararapat para sa kanila. Higit sa isang simpleng love story, ang kwentong ito ay isang paalala. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa kilig, kundi tungkol din sa tapang na magpatawad. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa mga sakripisyong hindi nakikita, at sa paghilom mula sa mga sugat ng nakaraan. At higit sa lahat, ito ay isang paalala sa hiwaga ng salitang, kala na ang mga bagay na para sa atin ay laging babalik sa tamang panahon. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang tumatak sa inyong puso at isipan? Aling eksena ang hindi nyo malilimutan? At ano ang pinakamahalagang aral na inyong napulot mula sa paglalakbay ni Ara at Marco? Hinihikayat ko kayong ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ang inyong lingkod at manunulat,